Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Bandala Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Protections of God and Jesus Christ and Mother Mary. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po din sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6 at talatang 13. Ito po ang mensahe. At wag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi iadya mo kami sa masama. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 21. Ito po ang mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ng mga batuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ipasako sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Sila yung mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay may kapangyarihang magparusa sa mga gumagawa ng masama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 18, talatang 6. Ito po ang mensahe. At winika ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pinagkait ng Diyos ang katarungan sa kanya mga inirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal yun. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 14. Ito po ang mensahe. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Taglay ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuotin nyo ang helmet ng kaligtasan at kunin nyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa mga tiwid ang salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Evangelists, sa Bible Lights Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Kaya hindi ng banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo, gayon din sa banal na Santa Maria. Ngayon naman ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Mula din sa tema na Protections of God and Jesus Christ and Mother Mary. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa inihiyag ng ating banal na Panginoon Kristo mula dito sa mabuting balita na nais niya may babatid sa atin lahat na tayo ay kanyang pinoprotektahan, tayo ay kanyang kinakalinga, tayo ay kanyang inalagaan. Mula simula yan at lalong-lalo na sa pagsugo niya sa ating banal na Panginoon Kristo. Isinugo niya ang banal na Panginoon Kristo upang tayo ay maprotektahan sa kasamaan, upang tayo ay tuluyan ng mapalaya sa kasamaan. At tayo ay bigyan ng buhay at pagpapala. Mula pang araw-araw natin pamumuhay yan hanggang buhay na walang hanggan. Yan. Kaya tayo kung paano tayo protektahan ng ating banal na Panginoon Kristo, tayo ay sa pamamagitan niya, kung tayo mananampalataya sa Kanya, sa ating banal na Panginoon Diyos,
tayo ay kanyang bibigyan ng kaligtasan pang araw-araw hanggang buhay na walang hanggan. So yan. So tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo upang tayo ay adya sa masama at tayo iligtas ng banal na Panginoon Kristo at Panginoon Diyos sa masama hanggang buhay na walang hanggan. Yan. Manampalataya tayo sa Kanya para tayo ay hindi tayo iadya tayo sa masama at tayo ay palaging sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, tinuruan niya tayo kung paano tayo manalangin. So manalangin tayo directly aside from nagawa, no? Directly tayo ay dapat ay mananalangin tayo sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo upang tayo kanyang protektahan sa lahat ng uri ng kasamaan. So manampalataya tayo sa Panginoon Kristo, dumasal tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at tayo ay poprotektahan ng banal na Panginoon Kristo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sinasabi nga na siya ay panangga at pamatay sa lahat ng palaso ng kasamaan. Ibig sabihin, kung ginagawan ka ng masama, yon ay poprotektahan ka ng banal na Panginoon Kristo. He will protect you for any. Ngayon, sa gawa kinakailangan ay sundin mo yung mabuting balita. So kinakailangan ay mamuhay ka ng matuwid, mabuti upang ikaw ay protektahan ng banal na Panginoon. So dapat naayos ang mabuting balita yung pamumuhay na gagawin mo. Yung inihayag na Panginoon Kristo. Paano ka ba mamumuhay ayon sa inihayag na Panginoon Kristo upang tayo ay protektahan sa ilalim ng paghahari niya mula sa Panginoon Kristo. So para pamalan natin, protektahan tayo ng pamalan, protektahan tayo ng mga pulis, protektahan tayo ng barangay, tayo government. So ganoon din sa Panginoon Diyos. At aside from that ay from the spirituality tayo pinoprotektahan ng Panginoon Kristo sa lahat ng uri ng pan. Andyan yung pagtatag niya ng simbahan na ito ay practically ay tayo ay pinoprotektahan niya diyan sa pagsasabuhay. Kung tayo nasa ilalim ng kanyang pag-aari po, protektahan niya tayo sa pagsasabuhay ng mabuting balita at within the help of the church. Yan. Ito nga ay pagbubuklod sa lahat, pagpapalaganap na tayo magpailalim sa Panginoon. At yan yung gabay na tayo ay gabay niya na mamuhay ng mapayapa, mabuting may pagmamahal sa kapwa. So yan yung isang buod na itinuro ng Panginoon Kristo na kung tayo ay magkakaroon ng pagmamahalan sa isa't isa, so at tayo magiging matuwid. So it protects us from evil. It protects us sa lahat ng masama. Kasi kung mabuti ka, hindi ka gagawa ng masama. Kung mahal mo ang kapwa-tao mo, hindi ka gagawa ng masama. Practically, ay sa gawa, ay ikaw ay magiging safe kasi mabait yung kapwa-tao mo. Ang makukuha mo sa kanya, biyaya. Ikaw ay tulungan niya. Sinasabi ng mabuting balita. Instead na ikaw ay mamuhay tayo ng mabuti, matuwid, tumulong tayo sa kapwa, at tayo ay magmahal ng kapwa. Ganoon, na mabuti ang ating makukuha from that practicality. So, yan yung practical. Ngayon, yung binanggit natin kanina, yun naman ay may direkta tayo yung pananampalataya para sa kapangyarihan ay tayo ay kanya po protektahan. Aside from that na ang Panginoon Kristo from the practicality, tinuruan niya tayo na mamuhay kung paano mamuhay mabuti. At pinagbubuklod tayo ng simbahan. So ginagabayan tayo ng simbahan para mamuhay ng mabuti at maprotektahan tayo laban sa mga kasamaan from the influence of evil at mamuhay ng evil. Tayo ay mula sa sarili natin, hindi tayo mamuhay ng masama, hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa-tao natin. So yan, from the influence at from the guidance and the teachings of the Bible. So tayo ay ginagawang mabuti at pinagbubuklod tayo rin. So this will protect us practically. Yan, sa lahat ng kasamaan and sa kapangyarihan. At aside from that, may government na hindi tayo natin manala Panginoon Diyos. Yung government na yan ay katuwang din niya para sa ipagbuti natin lahat. So enforce na kanilang para tayo ay iwasan din natin yung paggawa ng masama. Kasi nga may government na maaaring sumupil sa atin kung tayo gagawa ng masama o magparusa. So tayo dapat ay matakot sa gobyerno sapagkat may authority sila para parusahan tayo kung tayo gumawa ng masama. And aside from that ay syempre yung intervention ng ating Panginoon Diyos. So God kaya nga ang Panginoon Kristo bumoprotekta sa atin, tayo inaadya niya sa masama. Kasi yung iba kasi ang Panginoon Kristo ay isinugo para pagbaguhin yung masama. So ginabayan niya at pinagbago niya yung
masama, lahat ay binigyan ng pagkakataon ng pinagbago ang nakagagawa ng di mabuti para gumawa ng mabuti. So, yun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo para tayo ay maging safe to any evil, to any bad o anumang uri ng kasamaan. Tayo ay protektado from the teachings na tayo ay minimold puso't isipan para sa mabuti. Aside from that, from simbahan, gobyerno, may kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay adjust sa anumang uri ng kasamaan. Yan. So maraming bagay na ginagawa ang Panginoon para tayo protektahan mula doon sa kanyang kapangyarihan at practicality. Yan yung aral ng Diyos, yung pagpapalaganap ng mabuting balita ng simbahan, kabayan ng simbahan, proteksyon ng simbahan at ng kapamahalaan. So yan. So within that, tayo ganyan pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pang-araw-araw natin pamumuhay para tayo hindi mapahamak sa anumang uri ng kasamaan at tayo ay mabigyan ng buhay. So yan ang binibigyan ng Panginoon sa Kristo, buhay. Ngayon, kung tayo ay naghahanap ng hindi mabuti para sa buhay, yan, saka lamang tayo mapapahamak at tayo ay andyan niya kung mayroong kapahamakan na maaaring malagay ka sa panganib. So inaadya tayo ng Panginoon Diyos dyan mula sa Panginoon Yesu Cristo sa ilalim ng kanyang kapamahalan. Tayo ay hindi niya pababayaan kung tayo papasakot papailalim sa kanyang pamamahalan. Parang kapamahalan natin, tayo ay pinoprotektahan niya. So ganon tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Cristo, at din ng ating banal na Santa Maria, na tayo ay kanyang ginagabayan at pinoprotektahan niya. Yan, ilan yan, isa kapangyarihan, alam ba, intervention ng kalangitan, pwede ikaw ay dalawin niya sa panaginip para kagaya ng ginawa kina San Jose, kina banal na Santa Maria, pwede dalawin ka sa panaginip o mismong magsugo ng angel sa iyo para ikaw ay abisuhan para sa laban sa anumang uri ng kasamaan para iadya ka. Yan, ang mga lakad mo ay palaging tataki mo ay ligtas sa anumang uri ng kasamaan kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at ikaw ay mabuti ang iyong mga ang iyong ginagawa. Yan. Kung ikaw ay mabuti ang ginagawa mo, laging ikaw ay dyan ng ating banal na Panginoon Diyos for any evilness na maaari mag-try sa iyo. Kagaya mo, kung ikaw ay gustong gawang ka ng hindi mabuti, iadya ka ng banal na Panginoon Diyos dyan. At kung humingi tayo sa hindi mabuti, so matatalo mo sila from the orientation from the teaching of the Bible na dapat na yung kinakapitan. So yun. Sa ganyan tayong bagay, ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay iadya sa natin o para tayo ay manatiling buhay, tayo ay mamuhay ng maayos. Without evilness. So tayo pinalaya ng banal na Panginoon sa Kristo sa evilness. Ngayon hindi naman lahat ay naniniwala sa Diyos at ang iba ay yumayakap sa kasamaan na natili sa dilim. So kaya ang kabuluhan ay kaya ang kasamaan ay lumalaganap at patuloy yung demonyo o ang diablo na pagpapalaganap ng kasamaan at pangikayat sa kasamaan laban sa ating mga Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos naman ay tayo ay patuloy na binubuklod sa kanyang silalim ng paghari ng Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa kanya para tayo ay magabayan sa mabuting pamumuhay ang isang katauhan at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. At ito ay patuloy na siyempre ito ay binubulo ng demonyo mula sa simula pa at ang Panginoon Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataon at ayon sa kanyang pagligtas sa ating mga tao hanggang sa tamang panahon na kanyang gagawin para tayo ay nilang na maging karapat-dapat doon sa nais niya na paghahari pagdating ng lubos o lubos niyang paghahari ng kasama ba na Panginoon sa Kristo sa patak naman. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay naliwanagan naman kayo at nagabayan naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual na pumuhay sa buong bahagi ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa ating pamubahagi ito sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos upang tayo umasa ng kaligtasan, umasa tayo na pagprotektan niya sa pang-araw-araw natin mula sa pagsunod sa mabuting balita. Yan, at patuloy tayong dumadalangin ng paggabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang milagro kaliwanagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Paggabay tayo ng kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita
at pagbubuklod sa sangkatauhan, pananampalataya sa Panginoon Diyos at wala Panginoon sa Kristo. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon at nang hindi tayo nauwi sa sigalutan, karahasan at digmaan. So, kaguluhan. Bagkos, ay sa pagkakaisang yan ay nakagagabay tayo ng pagkakaisa sa buong mundo. Pamilya, komunidad, bansa, at nagkakaisang mga bansa. Napagtitibay ang nagkakaisang bansa mula sa pagkakaisa ng mga reliyon. At hindi, yung mga bansang magkakaiba ng reliyon ay nagigimit siya paglalaban-laban. Nagigimit siya ng pag-udyok ng hindi mabuti doon sa mga kapamalaan. Bagkos ay pagkakaisa ang naging pagpapatibay na pagkakaisa ang laging nilang gagawin. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong pagpupulurin ng banal na Santa Maria, magpapaliwanagan kayo at sa patuloy nyong pagkaisahin sa sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At sa ating munting nakayanan, sa pamabahagi ng Bible Life Promotions ay makasa tayo na patuloy ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Santa Maria, Espiritu Santo. Bigyan tayo ng kalakasan, kagalingan, at pagpapala upang maikahit kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at mula sa mabuting balita at Panginoon sa Kristo. At doon sa mga kapamalan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at tugunin nyo yung karapatang tao at mamahala kayo at patas ng hustisya. Sa gayon, yung mga mamamayan ay makapamumuhay ng mabuti ayon sa karapatan. Muli, sana ay maliwanagan kayo at maakay ng mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at yung biyaya ng Diyos ay kaibiyaan ng patuloy ng karapatan ng ating banal na Panginoon simula pagpapala ng Banal na Santa Maria at ang ating pamahalaan ay maliwanagan upang ito ay gawin sa So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.